Okay, magandang umaga ho. Announcement, ang ating anniversary, 2 linggo na lang. No? So, Feb 16. Diba? Ito po yung ating 43rd anniversary. No? Hindi ka may katabi mo sabi mo, happy anniversary. Kamusta ho kayo? Actually, nababaytaan ko ngayon, ang dami mga tao may sakit eh. No? Lumubot, kaya trangkaso. Maging ako rin ho, halos 2 linggo na yung ating lalamunan ko eh. Ang dami ko lang sinubok eh, panggargle, oregano, may mga sinubukan ko yung iodine na yung nagargle eh, no? Kasi naisip ko, ano kaya kung gin kalamansi na nagkirahin ko? Bakit matanda ito eh? Ang hirap eh, kasi nakaka-frustrate, 2 linggo na yung ating lalamunan ko eh, no? Hindi ka pala yung ganun sakit, ano? Pero sa biyaya ng Diyos, unti-unti nang nakaka-recover kung kung lalamunan ko. Anyway, ang ating challenge ngayon, para sa church na ito, at sa tema natin ngayon, is to double the number of worshipers dito sa Gente de Leon. Sabi sa akin ni Kuya Pai, ilan ang attendance sa church? Sabi ko, naglalaro ng 80 eh. Sabi ni Kuya Pai, what if target nyo ngayong 2025, i-double nyo, gawin nyo 160. So, gawin nyo, at the end of 2025, and at the start of 2026, ang ganda diba tingnan yung church ninyo, 160 na kayo, kaya 200, Sabi sa akin, ilan yung cell group na nag-i-exist? Sabi ko, 4 po. What if i-double nyo, gawin yung 8 by 2026? Magandang target yan. Sabi niya, gawin mo, mahaba pa yung tao, Gawin nyo, be intentional, Pero ito yung pangalawang advice niya, aside from being intentional, ito po, yung magkaroon ng spiritual atmosphere dito sa church. Yung pag sinabing spiritual atmosphere, prayerful tayo, we have concern sa mga lost, palagi natin silang isinasama sa panalangin, and then we are intentional in sharing, in inviting them sa cells o kaya sa church. So sabi niya, ganyan lang naman ang gagawin ninyo eh. Ako naniniwala, sabi niya ganun, by 2027, yung target nyo, doblehin nyo yung number nyo, 2028, doblehin nyo ulit, kita nyo, dadami ang maliligtas because of your church, sabi gano'n, So, amen po ba, So, ganun po ang gawin natin, pagsikapin natin ng mag-aya, mag-invite, mag-share, mag-lead ng cell, tapos, mangyayari yan, if we ask God to help us. Hindi tayo nag-anointing kay Lord. Ayun nga yung katating spiritual atmosphere. So, ang pag-umpisa ng spiritual atmosphere, prayer. Kaya po, dapat tayo maging prayerful din. Atinan natin yung mga prayer dito, yung prayer of list natin every Thursday. Atinan natin, Anyway, ang ating title ngayon, ang ating topic, ito po, getting closer. So, if you are close to God, malamang ang buhay mo, ang environment niyan, ang atmosphere niyan, spiritual. Kasi you are closer, getting closer to God. Binasa ko itong James 4:1-10. Ang daming pumasok na ideas nung binabasa ko Sometimes prayer, sometimes being submissive to God, sometimes being strong against temptations. Ang dami na kasi, si James kasi, iba yung style niya pagka nagsusulat siya. Meron siyang isang buong topic, pero ang dami niyang ipinapasok na mga subtopic. Hindi kagaya siya ni Paul na very straight to the point, si John na very technical, si Luke na historical yung dating, si James, pag binasa mo yung letter niya, parang ang hirap intindihin kasi ang hirap hanapin yung flow o yung general idea ng kanyang sinasabi kasi ang dami niya pinapasok ng mga ideas. Mamaya-maya, may temptation, merong about tongue, merong about the devil, may about faith. Halo-halo si James, pagka nagsulat, para siyang yung algebra. Di ba algebra ganito, Pagka nilagyan mo yung numbers, letters, tsaka nung arithmetic, inanong mo sa loob ng bote, yan, algebra yan. Si James, ganun ang kanyang writing, Pinagsama-sama yung topic, parang inalog, pero pag iintindihin mo, you will appreciate yung kanyang mensahe, So, basahin na natin yung buong chapter, yung buong 4:1-10. Tingnan po natin yung tingnan natin kung makakatch natin yung kanyang sinasabi. Okay, let's read tayo sa Bible verse. What causes fights and quarrels among you? Ayan. Don't they come from your desires that battle within you? Sabi natin sa Tagalog, ano ang nagiging sanhi ng inyong pag-aaway-away?
Di ba't lahat ng mga kaguluhan ay nanggagaling sa kaloob-loob ang mga pagnanais ninyo? So, di ba totoo naman kaya tayo nagkakaroon ng conflict is simply because we want something and yung kapwa natin, we also want something. Ano ang problema? Kung minsan kaya nag-aaway, yung gusto natin iisa, kaya nag-aaway-aaway tayo. O kaya, meron tayong gusto para sa kapwa natin, tapos yung kapwa natin ayaw naman pala, at yung kapwa natin meron gusto para sa atin, pero ayaw din natin. So, dyan po nanggagaling ang conflict. Ano? Pangalawa, verse 2, ito sabi niya, you want something, but you don't get it. Ayan. Gusto mo yung isang bagay, pero hindi mo nakukuha. Bakit? Ito, you kill and covet, but you cannot have what you want. Tignan nyo ito, no? Bakit ang mga tao nagdanasa, naiingit, pumapatay? Kasi gusto nilang makakuha. No? Gusto nilang makakuha. Totoo yan. Ang daming tao nagpapatayan kasi they want to get something from that people, from that person. No? You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Ito pala sabi ni James. Kaya pala kayo nagkakagulo-gulo kasi ang dami yung pagnanasa. Nagnanasahan yung isa't isa. Nagnanasahan yung mga bagay at yung mga bagay na meron ang kapwa nyo. Nagkakainggitan kayo kaya kayo nag-aaway-away. Ang problema kaya kayo nagkakainggitan, hindi kayo kasi humingi kay Lord. No? Nag-aagawan kayo. Imbis na humingi kayo kay Lord, huwag kayo mag-agawan, humingi kayo kay Lord. Sabi dito ni James. Ano? Sa verse 3, ito pa, pag humingi kayo, when you ask, sabi nila yan, you do not receive. Ito, nagpe-pray ka naman, pero bakit hindi ka nakakatanggap? Alam mo kung bakit? Kasi humihingi ka, nananalangin ka na merong maling motibo. Tama po ba, mga kapatid? Sige dito yung gano'n, yung nagpe-pray ka, kaya hindi binibigay kasi maling motibo. Bilo mo ang prayer mo ganito, Panginoon, bigyan mo po ako ng bagong motor para meron akong ipagmamayabang, Lord. Kaya, tingin mo ba ibibigay ni Lord yan? Maling motibo mo eh. Kaya, Panginoon, bigyan mo ako ng bagong motor para makapag-superman ako sa Marilaki. Kaya, tingin mo ba ibibigay sa'yo ni Lord yan? Kaya, Panginoon, bigyan mo ako ng maraming pera para meron akong pang-post sa Facebook. Kaya, sa tingin nyo ba ibibigay ni Lord yan? Maganda siguro kung ang prayer ko ito, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho ng sabihin, Panginoon, may pantulong ako sa kapwa ko. Lord, bigyan mo po ako ng trabaho ng sabihin, Lord, meron po akong pang-support sa aking cell groups, Panginoon. Ayan, di ba magandang, mas maganda yun? Sabi ni James, kaya hindi nyo nakukuha yung mga bagay na pinanalalaki nyo kahit maganda yan, kasi you are praying with the wrong motive, sabi niya. Ito pa sabi niya, ito nyo that you may spend what you get on your pleasure. Pero yung kaya pala tayo nagpipray kay Lord, kasi yung prayer na yung mga hinihingi natin is para lang sa ating pleasure, hindi para sa pleasure ni Lord. Sabi ni James, pala yan. Humihingi ka lang kay Lord para lang sa pleasure, pero kung ang hingin mo, yung bagay na ikaka-please din ni Lord, sabi ni James, baka bigay pa ni Lord yan. And the next verse, you adulterous people, nakita nyo, noong una, prayer, pag-aaway-aaway, pumasok na naman yung adultery na term. Ang gulo ka talaga ni James. Pero tignan po natin connected with each other and mamaya himay-himay natin yung kanyang sinasabi. Nagpasok na naman siya, you adulterous people, mga tao makikiapid kayo, sabi ng ganyan. Don't you know that friendship with the world is hatred towards God? Bakit kaya ito pinasok? Actually, it has something to do with the previous verse. Di ba humihingi tayo para sa pansarili natin, para sa pansariling pleasure natin. Kaya ito pinasok ni James, na adulterous kayo kasi makamundo kayo. Makamundo kayo, hindi spiritual ang hinihingi nyo kayo. Kaya bigla ipinasok yung idea that Christians who are asking God for their own pleasures are adulterous people. Sabi niya ganyan. Ito sabi niya, don't you know that friendship with the world ay masyado kayong makamundo, kalaban yan ng Panginoon, kalaban yan ng Diyos. Anyone who chooses to be friend of the world becomes an enemy of God. Ang sino mang nagdanais na maging kagaya ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos, sabi ni James. Okay, next verse. Madali mo pala hindi pagkaanoy natin. Ito pa sabi niya, or do you think, sabi lang ganyan, or do you think Scripture says without reason that the Spirit He caused to live in us envies intensely. Ibig sabihin, maging sensitive tayo sa spirito na nasa atin. Kasi nalalaman talaga ng Panginoon kung ano ang tibok ng puso mo. If yung nalalaman natin is worldly, alam yan ng spirito. So, be sensitive doon sa influence ng spirito sa atin. And then the next verse, ito pa sabi niya, but He gives us more grace. That is why the Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ito na, may bago na naman siyang idea.
Nagpasok na naman siya about pride and humility. Ang gulo niya, no? Pero naiintindihan natin, no? Pero yun, nung isa nagkaroon ng ang topic, quarreling, pag-aaway, asking, prayer, tapos yun, naging adulterous people, tapos ito na naging pride and humility na. Ano, sabi kayo ni James, He gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Anong point nito? Ang point nito ni James, when you are relating to God, or if you want to get close to God, you have to humble yourselves and get rid of yourself of those pride, because God opposes the proud. Sabi niya ganyan. So nakita nyo, ilagay natin dun sa yung tamang pyesa ng sinasabi ni James, dun sa kabuuan. Ano? So, nung binabasa ko ito, ano pa yung isang main idea na pwede nag-connect sa mga idea na pinagsama-sama niya. So, sabi ni James, God opposes the proud but gives grace to the humble. Next verse, sabi niya ganyan. Ito pa, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Grabe, no? Ang gusto na ganyan. Nagkaroon ng pag-submit sa will ng Panginoon, tapos magkaroon ng demonyo, tatakbo rin sa iyo. Alam niyo ba kung bakit? Listen to this, church. Pagka ikaw ay nagpasakop kay Lord, balikan niyo sa next verse, di ba yung humility? Pag nagpasakop ka, it involves humility. Pero pag hindi ka nagpapasakop kay Lord, ikaw ang nag-govern ng sarili mo, pride, nagiging proud ka. And then that will be the time that if you are proud, that the devil will eat you. Pero, if you are humble and submit yourself to the Lord, the devil will flee from you. Tatakbuhan ka ng demonyo, kapatid. You know? And the next verse, ayan, come near to God, and He will come near to you. Actually, ito yung pinaka-point ng word nung binabasa natin. Lumapit ka kay Lord, lalapit din siya sa'yo. You know? Kapag pangalawa, sabi niya, hugasan mo yung mga kamay mo, yung sabihin, magpakabalan tayo, maging separated tayo, huwag tayong maging adulterous people na kagaya ng sanlibutan. Ano? Sabi na ganyan, wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ano? The next verse, grieve, mourn, and wail. Ano, wail pa nakalagay? Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Ayan, next, ano pa ba? Ano? Last day, di ba? Ayan. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Okay. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Bagamat ang daming ideas, pero tignan natin yung mga ideas, i-assemble natin yung mga pyesa, no? Actually, nung paulit-ulit kong binasa ito, back to tayo sa title, ito yung nakita kong title, nag-isip kong title, no? Getting Closer. Yung Bible ko, nung binabasa ko yung buong chapter 4 ng James, ang nakalagay, submit yourselves to God. Yun yung sinasabi ng Bible. Pero ito naman yung idea ko, yung getting closer, kasi ito yung parang mas nakita ko, So, tingnan natin ito, Itong verses na ito, yung James 4, 1 to 10, meron akong 4 na bagay na nakita, Number 1 ito, start asking and praying to God. Kung gusto mong maging close ka kay Lord, start asking and praying to God. Tandaan natin, isang paraan para maging sanggang dikit tayo ni Lord, manalangin ka. Hindi ba't ganito sa tao? Pag ang tao madalas mo nakakausap, nagiging ka-close mo. Pero pag ang tao hindi mo na kinakausap, hindi mo naka-close. Kahit asawa mo pa yan, sabihin ko sa inyo mga kapatid. Subukan yung asawa na gawin nyo to, isang taong hindi nag-uusap, hindi mo na magiging ka-close yan, kapatid. Baka hindi na asawa ang turing mo dyan. Pero, listen to this, pagka ang isang tao, palagi mo nakakausap, palagi mo nakakapatian, palagi kang connected, palagi kang mayroong connection sa kanya, magiging close kayo. So, ang panalangin ganyan. The moment na madalas kang manalangin, nakipag-communicate with God, nagde-devotion ka, nagbabasa ka ng Bible, grabe, nagiging close ka kay Lord. So, one of the best step para maging getting close kayo ni Lord is start asking and praying. Balikan na natin ulit yung verses 1 and 2. Ano sabi ni James? Kaya kasi kayo nag-aaway, nagkakaroon kayo ng envy. Kaya kayo nag-aaway, ayan, gusto nyo yung mga bagay-bagay doon, kaya kayo nagpapatayan. Sabi ng
ng kapatid ng Panginoon na si James na nagsulat nito. Ano sabi niya? Manalangin kasi kayo. Hindi kasi kayo humihingi eh. So, start asking and praying to God. Sabi ko nga po rito next. We drive ourselves crazy just to get something. Ano sabi ni James? Hindi ba alam kaya kayo nagiging covetous, kaya kayo nagkakaroon ng envy sa buhay, kaya kayo pumapatay? It is simply because you want to get something. Hindi nyo ito, bakit yung mga robbers, yung mga hold up, bakit sila nakakapatay? Hold up to, pag nilibili kayo, papatayin kita. Ganito ang idea na sasabihin sa atin ni James. Pero po, it is simply because we are obsessed with things that we kill out other people. So, we drive ourselves crazy just to get that something from them. Just to become something like them, kapatid. Ang daming mga tao nag-aagawa nagpapatayin sa possession. Tama po ba? Kita nyo China, doon mo umaabot na ng Sambales, mga kapatid. Lumalapit na. So, pinuno, they are driving themselves crazy just to get yung ating territory, mga kapatid. Ganun din yung sinasabi dito ni James, because of our greediness, kapatid, gustong-gusto natin ito. Ito ba nakakalungkot? Tingnan mo po ito. Next, sabi ko nga po, church, God has so much for us, yet we don't ask, so we will never have them. Ang problema ito, hindi natin alam ito eh. Si Lord, gusto talaga tayong puhusan ng biyaya eh. Gusto tayong i-equip ni Lord ng mga bagay na mga gamit natin sa buhay, particularly para sa kanyang kingdom, para sa ating ministry. Kaya ang problema, we don't ask. So therefore, we will not get them, or we will never have them, kapatid. Ibiruin mo, kapatid, ito parang ginagawa natin. Instead na magpe-pray ka, humiling ka kay Lord, ang ginagawa mo, nagnanasa ka, kumukuha ka. So sabi ni James, start praying. If you want to get closer to God, start praying. If you want to get something from God, start praying. So number one yan, mag-umpisa ulit tayong manalangin. If you want this church to grow, start praying. If you want to improve yourself, start praying. If you want to get closer with God, start praying. Start asking and praying to God, sabi dito ni James. Pangalawa, ayan, tingnan po natin ito, stop asking foolish requests. Di ba binasa natin sa 3 and 4 verses, 3rd and 4th verses? Ano sabi ni James? Nagpe-pray nga kayo, pero hindi kayo nagkakaroon, hindi kayo binibigyan. Kasi mali ang motibo mo sa panalangin. Alam niyo ito, nakita ko, ito ang tendency ng tao, pakit-flash nga. Ito napansin ko, People buy things that they can afford just to show them to people they dislike. Wala pa kayo dyan. Na kahit can't afford mo yung isang bagay, pilit na pilit mong bibilhin para lamang ipagmalaki mo sa mga taong hindi mo gusto. Hindi rin yung ganun. Hindi, gusto ko yan. Talagang gusto kong magkaroon ng ganyan. Kasi pag nakuha ko na ito, ipang-iinggit ko. Ayan. Di ba kaya sinasabi ni James? Oo nga, you are asking God. Kaya ang problema, mali ang motibo mo. Kaya hindi pala ibigay sa'yo ng Panginoon. Ang problema pa ito, yung mga bagay na ipinapanalangin mo, na gusto mo ibigay sa'yo ng Panginoon, hindi ka pa kinapakinabang sa kingdom niya. If you ask God, if you ask something from the Lord na irrelevant at hindi mo magagamit sa kanyang kingdom, alam mo, hindi bibigay ng Panginoon mo. Tingnan mo sa susunod, paki-next nga, Ito napansin ko A prayer that doesn't consider God is a prayer considered as unacceptable to God. Nag-gusto ba yan, mga kapatid? Ang isang panalangin na hindi mo kinoconsider ang Panginoon sa paghingi mo na ito, para kay Lord, unacceptable siya. Huwag niya rin, nag-pray ka, Lord, hindi mo ako ng makapakasawa. Nang sa ngayon, Lord, hindi na ako tatawagin ganito, ganyan. Hindi, kailangan Lord, hindi na mo ako makapakasawa kasi I love po talaga siya. Lord, bigyan mo ako ng trabaho, Panginoon, para hindi naman ako magtambay. Hindi, Lord, bigyan mo ako ng trabaho para lang sa ngayon, Lord, makapag-contribute ako sa kingdom. Hindi.
yung gano'n. Kaya dapat dito, church, pagka nananalangin na humihingi sa Panginoon, kailangan ini-screen mo yung motivation ng mga bagay na ipinag-pray mo. Lord, palakihin mo po yung church namin. Sabi na, bakit gusto mo lumaki church doon? Para maging sikat kami. Hindi mo maganda siguro yung gano'n. Hindi dapat ito. Lord, I want my church to double our number kasi I love people. I want them to be saved. Diba? Dapat ito ng motivation. I love people. Kasi nga loving people, loving God nga. Gusto kong maligtas sila. So listen to this, church. A prayer that doesn't consider God is a prayer considered as unacceptable. So kaya pala, dapat pala lahat ng mga hinihiling mo kay Lord, merong bearing, merong kinalaman at connected sa kanyang kingdom. Kaya nga sabi ni James, adulterous people kayo. Humihiling kayo sa akin, sabi ng Panginoon, pero yung mga bagay na hinihiling nyo sa akin, hindi nyo pala gagamitin para sa akin. Ano yung point dito ni James, kapatid? Bigyan ko tayo ng example. Kaya may mag-asawa. Yung babae naging unfaithful. Meron siyang ibang karelasyon. Tapos ito nangyari. Yung babae, humihingi siya ng material things doon sa mister niya para magamit niya doon sa kanyang mahal na iba. Di ba parang gano'n yung adulterous people na binabangit dito ni James? At di ba minsan nangyayari rin sa atin yan na most of the time, ang heart natin is away from God and close to the world. But the sad part is that ang layo ng puso natin kay Lord, pero pag humihingi tayo kay Lord, no? Kaya sabi ni James, you adulterous people, humihingi ka ng material things sa spiritual person na si Lord, tapos yung material things na hiningi mo from God, hindi mo naman ginagamit sa kingdom. Kaya tayo naging adulterous. So dapat pala lahat pala nang hinihingi natin connected to the kingdom. Of course, may agenda dapat si Lord. Dapat may kinalaman yung movement, yung pag-further ng kingdom ng Panginoon sa bagay na hinihingi natin. Hindi masamang humingi ng kotse, basta may kinalaman sa kingdom. Hindi masamang humingi ng pera kay Lord, basta may kinalaman sa kingdom. Ano po? Hindi masamang humiling kay Lord ng sapatos o ng mga wands, basta may kinalaman sa kingdom. Hindi masamang humingi ng mga high-tech na instrument, musical instrument, basta kay Lord mo gagamitin. At hindi mo gagamitin sa pag-exhibition, mga kapatid, to please people. Tama po ba, mga kapatid? So, tanda natin, a prayer that doesn't consider God is a prayer considered as unacceptable to God. Nakikis po ba natin, mga kapatid? Kaya mag-pray tayo dapat ng tama at ng ayon sa nais ng ating Panginoon. Okay, next. Pangatlo po. Ito pa. Pangatlo, stay away from pride. Sabi dito ni James. Pakibasa namin yung verses 5 to 6. Back tayo sa Bible. Tingnan natin ito, Or do you think the Scripture says, without reason to the Spirit, that He caused to live in us envies intensely? Sa 6, yan. But He gives us more grace. Ito, ang ganda nung sinabi dito ni James. Pero mo kahit nagkukulang tayo sa paghingi kay Lord, kahit mali yung hinihingi natin kay Lord, biyaya pa rin ang binibigay ng Panginoon. That is why the Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Alam niyo ba, church, kung ang tao ay palaging binibless ng Panginoon materialistically, madidevelop ang proud, ang pride. No? Siyempre, dating yung point na sasakyan ko, dahil yung pera, dahil yung mga material things, dahil yung nakabot sa buhay, dahil yung narating. Pero sabi ng Panginoon, hindi, ayaw ng Panginoon yung magpamayabang ka. Gusto ng Panginoon yung magpapakumbaba ka. Kaya nga, ako nalungkot, church, ito napansin ko pagka isang tao mayabang ayaw ng Lord Totoo naman sino sa atin yung gusto yung mayabang na tao? Di ba't ayaw natin?
Ito minsan nakita ko sa social media, yun na aksidente sa Marilaki. Ginawa kasi nila, nagmotor, nakasulat man. Nagbanggaan sila. Yung isa namatay eh. Tapos yung isang bali-bali yung buto eh. Tapos ang dami nilang babayaran kasi ang dami nilang nadamay doon sa kanilang aksidente. Nakakalungkot yung pangyayari kasi pinamatay, may nagkaroon ng physical injury, ang dami mga motor ang nawasak, saka nakakalungkot, yung kalsada, hindi talaga siya pang racetrack at pang exhibition. Tinignan ko sa Facebook, ang dami ng comment ng mga katatawanan at ng mga pangit. Yan. Kamote kasi, buti nga. Ayan, nabawasan ng kamote sa bahay natin. Kasi nga nagyayabang eh, duloy mo, no, imbis na RIP, ang nakita, bawasan ng kamote. Ang kawawa na nga, pinagtatawanan pa. Ito na nakita ko eh, no? Pag nagyabang ka pag nagyabang pala ang tao at napahama, pagtatawanan, kapatid. Oo. Tama yung sabi sa Bible, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Tama po, patapos ang tawag, kamote, mga kapatid. Minsan, ganyan din ako pagka nagbabike ako. Minsan, nahagingan ako ng motor, pauusukan ako, sisilinaduran pa ako kasi lakas ng motor, naka-big bike. I-explore na ako, may kamote, Lord. Kaya lang po minsan, naawa rin ako eh. Huwag daw natin silang tawagin kamote, pagka nila nitawag sweet potato, mga kapatid. In English mo rin. May sweet potato na naman dumaan ito. Hindi totoo yan, tingnan nyo to, ayaw din sa social media, pagka ikaw nagmumotor ka ng mayabang, ng mabilis, binabash ka eh. Kasi nga ang tao galit sa mayabang. At maging si Lord, galit siya sa mayabang. Pero pagka ang tao, mapagpakumbaba, kasimple lang, doon natutuwa yung kapwa ng tao. And especially, doon natutuwa si Lord kapag ang tao, mapagpakumbaba. Tama po ba, mga kapatid? Kaya tayo, huwag dapat tayo maging mayabang at maging kamote, mga kapatid. Ito, pansinin ko po natin, intimacy with God always starts in humility. Totoo po yan. Kung gusto mo mapalapit ka kay Lord, kailangan maging humble ka. Ano yung sabihin ng humble? You have to accept that you are a sinner, that you are broken, that you are nothing, that you cannot live without God. Kaya yung sabihin ng humility. Aminin mo na hindi mo kayang dalhin yung sarili mo sa langit na kailangan mo ng intervention ng Panginoon. You have to feel the need of a Savior. You have to humble yourself. Kaya, intimacy with God always starts in humility. Pero ito po napansin ko, pangalawa, ito po, pride is the sin God hated most. Totoo po yan. Si Jesus Christ, ang dami mga taong nakasalamuha na corrupt, tax collector, adulteress, caught in adultery, Samaritan. Meron pa siyang nakitang mga tao na, ano ba yun, talagang masasama, mga kriminal, actually mga bandits sa mga disciple niya, mga ganun, mga freedom fighter. Pero nakita kong nagwala ang Panginoon at nagsalita ng masasakit ang Panginoon Diyos. Ano mo kanino? Sa mga taong ma-proud sa sarili. Ano mo sino? Yung mga religious leader. That was the only time na nakita ko si Lord na halos murahin niya, halos i-bash na talaga pagsita niya ng mga masasama. Sinabihan niya na, you brood of vipers, sabi ng Panginoon, kasi mayayapon sila spiritual pride. So pride is the sin God hated most. Kaya sabi ni James, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Mga kapatid. Okay, next. Ito na. Yung pinakahuli, ito maganda, yung verses 6, 8 to 10, meron siyang 1, 2, 3, 4 na bagay na pinapagawa. Number 1, maging submissive tayo kay Lord. Pag sinabing submissive, Lord, mapasakot na ako. Pag sinabing submissive, hindi na masusunod yung sarili mo. Ang masusunod na, yung nais, yung plano ng Diyos. Submissive. Kung ano yung gusto ni Lord, gusto mo na rin. Kung ano yung ayaw ni Lord, ayaw mo na rin. Kung ano yung mahal ni Lord, mahal mo na rin. At kung sino yung mahal ni Lord, mamahalin mo na rin. Mahal ni Lord yung kapitbahay mo, kaya mahalin mo na rin yung kapitbahay mo. Nakuha, mga kapatid. Mahal ni Lord yung mga tao na naka-open sa'yo, kaya wala kang magagawa, mahalin mo na rin yan, mga kapatid. Nakuha ba? Yung mga kamote, mahal din ni Lord yan, kaya mahalin din natin sila, mga kapatid. Nakuha, So yan, be submissive. And then ito pangalawa, be strong. Ano sabi niya? Resist the devil. Pero yung sabi niya sa verse 7, resist the devil and he will flee.
from you, mga kapatid. Actually, ang demonyo, the more na sinachallenge mo siya, the more na gusto niya yan. Yung tinutukso ka ng demonyo, hindi ka dito, punta ka dito. Ay, pupunta ako dyan kasi hindi na ako natutukso dyan. Ay, alam mo, pagkakaroon tayo mga kapatid, yung bang pinangaharabas natin, kala natin kaya natin labanan ng tukso, mamaya-maya hindi natin alam, yakap na natin yung tukso at nalubog na tayo sa kasalanan. Ang pagiging strong against the devil is what? Resisting him. And by resisting him, he will flee from you. Tanggihan niyo yung demonyo. No? Huwag yung i-challenge at huwag yung sasang-ayunan. So yan pagiging strong. And sabi dito, verse 8, be separated. Sabi niya, wash your hands. Purify yourself. Mag-ayos tayo. Totoo po yan. Ang Christian life na marumi, ayaw ng Panginoon makipag-close dyan. No? And then yung be sincere, and maging totoo tayo sa mga gagawin natin para sa ating Panginoon. So ayan, submit yourselves to God. No? Be submissive, be strong, be separated, and be sincere. Yan po ang ibig sabihin pagka ikaw ay nagpasako sa ating Panginoon. Okay, dito na tayo matatapos. Tingnan natin ito. Sige, next. Ayan. Pansinin natin, church, sa relationship natin. Ito na experience ko kayo, no? May mga tao na gustong maging close sa'yo o mapalapit sa'yo, pero ayaw mo naman sa kanila. Kanina naman sa'yo yan? Ang suplado mo naman pala, no? May mga tao na gustong maging close sa'yo, pero ayaw mo sila. Sino-sino yung mga taong gano'n? Yung mga taong pinag-iinalaan mo, gusto maging close sa akin. Mukhang may masamang tangka sa akin, may masamang plano sa akin. Kung may hihingin sa akin, kaya ito nagiging close sa'yo, gusto makipag-close sa akin. Ako nagtataka ako. Minsan, may mga nakikipag-friend sa akin sa Facebook eh. Natatawa ko, boring lang pa. Ano yung nakilala nito? Hindi ko ka ina-accept. Sino ka? Ito. Ang ganda ka, babae, may lalaki. Hindi kita kilala eh. Yung may mga tao na kaya din sa atin, mga kapatid, gusto magpag-close sa atin, pero ayaw natin. Sino-sino yung mga taong ganyan? Yan, yung mga taong kinaiiritahan natin, yung mga taong tingin natin may masamang intention sa atin, o kaya yung mga tao na tingin natin i-take advantage lang tayo, o kaya yung mga tao na aabusuhin tayo, o hihingan tayo ng pabor. Gusto nila makipag-close, pero distance tayo. Lalapit, lalayo ka. Lalapit, lalayo ka. Hindi, ayaw ko sa'yo. Actually, dapat mga kapatid, ang person na dapat ginaganyan natin, alam ko sino? Yung demonyo. Yung demonyo. Kasi ang demonyo, gusto tayong napitan. Gusto tayong yakapin yan. Gusto tayong yakapin yan, tabihan yan sa pagtulog. Actually, ang demonyo gusto tayong ampunin. Kaya nasasabi sa'yo ng demonyo, anak kita. Mga kapatid. Pero, since alam natin na demonyo yan, lalayo tayo. So, listen to this. There are people or persons that want to come near to us, but we don't want to get close to them or with them. Ito naman, balita rin naman natin ito. Yung pangalawa. Next, sige, tingnan mo ito. No? There are those we want to get close to them, but they don't want to get close to us. Baliktad naman, meron mga tao na gusto natin maging ka-close, pero ayaw sa atin. Ay, gusto ko na maging friend, ayaw ko sa'yo. Anong feeling pagka gano'n? Di ba't masakit? Na-OOP ka, hindi overpowered, out of place. Sino-sino yung mga tao na gusto natin maging ka-close? Of course, yung may mga matataas na estado sa buhay. Mga celebrity, yung mga icon, yung mga idol. Diba? Ito kitang maging friend eh. Jungkook Min, mga Korean, so di maging friend ka eh. Korean, Jungkook Min, o kaya Jungkook, si Bongkook, si Bangkok, kaya ito maging friend. Kasi binong Korean, sino ba? Hindi kita kalala. Yung tingnan nyo ito, no, mga kapatid, yung mga celebrity, gusto natin silang maging friend kasi celebrity sila eh. Kaya ang problema, mga celebrity, natakbuhan tayo. Kasi ang gusto nila maging friend, celebrity. Sabihin nila, sorry, I can't be close to you, we're not on the same level.
Iba't ang sakit, mga kapatid. Ang sakit lang, gusto mong makipag-connect sa tao, gusto mong mapalapit sa kanila, gusto mong makabilang sa grupo nila, gusto mong makasama sa elite group nila, pero out ka. Kaya minsan sasabihin mo, buti pa yung demonyo, hinahabol ako, ito ayaw ako. Ganyan talaga ang mga relationship eh. No? May mga tao na gusto nating lapitan, maging ka-close, pero ayaw sa atin. May mga tao naman na gusto maging close sa atin, pero ayaw naman natin sila. Pero ako ito pinakagusto ko yung pangatlong observation ko about sa verse 8 nitong James chapter 2. There is a person that when we come near to Him, He will come near to us. Alam niyo kung sino yan? Si Lord, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Si Lord, pag nilapitan mo siya, mas lalo pa niyan inhalapit yung sarili niya sa'yo. Si Lord, hindi siya yung pag lumapit ka, tatakbuhan ka parang celebrity. Kaya na ako natatawa eh. Tinahanap pa ng mga celebrity si Lord. Alam mo si Lord, kahit makasalanan ka, kahit marumi ka, basta nagpapakumbaba ka, you have stripped off of your pride and you want to get close to Him, lalapit pa sa iyong Panginoon. Ang maganda kapatid ito, bagamat tinakbuhan tayo, nilayuan tayo, at hinahabol-habol tayo ng demonyo, yung gusto kong yung pakitong sinabi eh. There is a person that when we come near to Him, He will draw Himself near to us. Ang ganda nung sabi dun sa verse 18 ng James 4, come near to Him and He will come near to you. So anong findings? Ito ang findings ko, mga kapatid. Next, the level of our closeness with God is always determined by our choices. Kung gusto mong mapalapit kay Lord, lumapit ka, lalapit sa sa'yo. Ang pagiging close natin kay Lord, hindi nakabase sa Kanya, nakabase sa atin. Baguhin mo yun lang pala. Kasi akala natin, ang mga nilalapitan lang ni Lord, yung mga babae, yung mga hiningan ng favor ni Lord, yung mga binibisin ni Lord na maglingkod. Every person na kapag lumapit sa Kanya, lalapitan din ni Lord. O ano gusto niyo pang example para matikan natin itong principle na ito? Yung prodigal son. Ano ginawa ng prodigal son? Di ba siya ang nag-determine nung level ng intimacy and closeness nila ng kanyang ama? Ano ginawa niya? Nag-choice siya, nag-decide siya na lumayo. O lumayo talaga siya. Hindi naman siya hinabol-habol ng tatay eh. Pero nung nakita niya na wala na siya, reject na siya, madumi na siya, condemned na siya, unworthy na siya, nangangamoy baboy na siya, nag-decide siya. Lumapit siya kay Lord, umuwi siya, pero yung tatay niya, sabi sa Bible, malayo pala nakita na siya. At bagamat amoy kanin, baboy pa siya, ang ginawa ng tatay, iyakap at hinalikan siya. O tama yung sinasabi ni James. Come near to God, and He will come near to you. Ang problema ay hindi natin alam. Akala natin, pag nagkasala tayo, lumalayo si Lord sa atin. Akala natin, pag napabackslide tayo, lumalayo si Lord sa atin. Akala natin, pagka nagkukulang tayo, lumalayo si Lord. Kapag feeling mo lang yan. Kasi yung feeling na yan, yan yung ini-inject ng demonyo para masira muli yung relationship natin with God. Kaya ako nung pinabasa ko ito, sabi ko, ano Lord, getting close to you, submission sa Panginoon, ang talagang paraan para maging close tayo kay Lord. So ano pala magiging dahilan para maging close tayo kay Lord? Kapalit nasa yung pagpapasya. If you want to get close to God, He will draw Himself to you. Hindi si Lord, hindi siya kadayo ng mga celebrity eh. No? Na kahit na anong paraanan gawin mo para maging close sa kanila, kung talagang ayaw nila, hindi ka magiging close sa kanila, kapatid. Hindi, ano ang point nito, no? Church, guys, stop chasing people who don't like you. Stop chasing a group na ayaw kang mabilong sa group nila. And start getting close to a person who wanted you badly. That is all. Ako, mga kapatid, minsan patay na patay tayo eh. Gusto kong sumama sa fan club, gusto kong sumama sa elite
group namin, gusto ko sumama sa mga science project namin, kaya lang bagsak ako sa qualification, meron silang quota, meron silang standard, pero kay Lord, kapatid, bagamat sinful ka, nagkasala ka, marumi ka, ang standard na tinitignan sa'yo ng Panginoon is if you want to yourself to get closer to Him, you will draw yourself closer to Him. Tama ba? Amen po ba? Tayo yung tumayo ngayon. Ako pa mananawagan. Sino rito ngayon yung gusto mag-decide na ilapit, idikit ang buhay na kay Lord? Kapatid, pwede ka lumapit ngayon. Pwede ka mag-decide, Lord, this time, this morning, sige Lord, malapit ako sa'yo. Akala natin, si Lord parang celebrity. Yung, we have to chase Him, we have to go after Him, hahabulin mo siya. Hindi eh. Ang ganda nung sabi ni James, no? Lumapit ka kay Lord, lalapit siya sa'yo. Pakipakalan sa last slide, pakiflashlight. Ito napansin ko eh. Kung minsan, we have given God lots of reasons not to love us. Pero maganda kay Lord, none of them has changed His mind. O di ba minsan, magkakamali ka, ako Lord, dagdag love points sa'yo, dagdag coffee points. Lord, nagkulang ako, talaga lang di umakatid ng church. Umakatid ako ng church tuwing Christmas party, tuwing anniversary. Hindi, mahal naman ka ng Panginoon naman. Mahalin ka lang kapag sinusundukan. Kapatid, listen to this. Ang dami natin binigay kay Lord na dahilan para hindi tayo mahalin. At ang dami na rin ginawang lies, pinabricate ng lies ng demonyo para i-inject sa atin na huwag di tayo mahal ng Panginoon. Pero ang none of them change the mind of God. Minsan sinasabi natin, Lord, hanggang kailan mo ako hahabulin? Hanggang kailan ka magdodraw ng sarili mo sa akin? Hindi, mahal ko tayo, sabi ng Panginoon. Kaya rin dapat kapatid, ngayon alam mo na kapag lumapit ka, lalapit pala si Lord sa'yo, gawin mo na. Lapitan mo na si Lord. Mag-decide ka na ngayon. Surrender your life to the Lord. You want to get close? Lapit ka kapatid. Surrender mo yung buhay mo. Mag-pray ka sa Kanya. No? Ano yung apat na outline natin? Mag-pray ka kay Lord. Mag-pray ka ng tama kay Lord. Huwagsi ang pride, maging submissive ka kay Lord. Alam mo kapatid, pag ginawa mo yung apat na yan, you will get closer to God. So, getting closer to God, kapatid. So, ang dami natin dahilan, lots of reason, pero none of them change the mind of God. Kapatid, lumapit na ng Lord. If ever naman, kapatid, ikaw yung Kristiyano na feel mo dry yung relationship mo kay Lord, feel mo unfruitful ka, feel mo merong gap, merong distance kayo ni Lord, o kaya parang nagkakaroon ka ng panlalabig kay Lord. Ang ganda nung sabi ni James eh, lapit mo yung sarili mo kay Lord, yun mo, lalapit siya sa'yo. Ilapit mo yung sarili mo kay Lord, lalapit siya sa'yo. Paano mo ilalapit yung sarili mo? Mag-pray ka, mag-pray ng tama, alisin ang pride, maging submissive, maging humble. Tignan mo, lalapit sa'yo yung Panginoon. May tayo po yun mga tayo po natin. Father, thank you so much, O Lord, for once again, pinayuhan niyo kami, Panginoon. Lord, yun lang pala ang sikreto, Lord, eh. Pag mag-decide lang kami na manumbalik, lumapit, manalangin sa inyo, ang ganda ng assurance niyo, Lord, lalapit pala kayo sa amin. Salamat, Father, sa ginawa niyo, Lord, sa mga prodigal sons, prodigal daughters of yours. Na bagamat unworthy, bagamat naluhisan sa kasalanan, bagamat nanlilimahin, O Lord, sa field, Panginoon, pero Lord, nandiyan kayo, nakaabang lang, nag-aantay palagi ng mga anak na magde-decide na magbalik loob sa inyo. At kapag nag-decide kami, Lord, napakaganda ng assurance, kayo mismong lalapit sa amin. Father, we're sorry if ever we are searching for happiness in the wrong place, in the wrong person, or in the wrong direction, or with the wrong motives, Lord. Lord, ang true happiness pala, Panginoon, is hindi makukuha sa paglapit sa mga celebrity, sa paglapit sa mga taong gusto namin lapitan. Lord, ang real joy and happiness pala is magkaroon kami ng intimacy with you. Salamat, Father. Sana po, Lord, huwag namin makalimutan ito, Panginoon, that when we decide to draw ourselves close to you, ang assurance po ninyo,
lalapit ka po sa amin. Salamat, Father. Lord, ito pong aming panalangin. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless. Thank you.